Matosang pagadawati, matosang i-welcome sa mga tuwang kining Bombo International News Correspondent na gikan pag-iusab sa nasud Taiwan. Gani ana karon sa pika sa linya si Sir Patrick Pascua. Sir Patrick, maayong gabi kanimo din ha. Hinig po ba ako? Hinig po. Yes sir, madunggan kayo tika sir no. Good evening kanimo sir. How kamusta man? Kamusta ang sitwasyon dinaan dapita? Actually sir, okay naman na po yung sitwasyon ngayon dito sa Taiwan. So, after po ng earthquake, 3 to 4 times po yung aftershock dito. And hindi na ganun masyadong kalakas. Actually, ang sentro ng earthquake is Hualien County, which is katapat ng city na kung saan ako ay nakatira dito sa Taiwan. So far okay naman na po sir. And hindi na po bumalik yung mga aftershock. So nasabi mo sir no na katapat lang ng syudad kung saan ka kasalukuyan ngayon nga naninirahan. So no mga panahon ba na noon sir no pasado 7 AM in the morning no. Ano po ba maaari mo po kubaga maisalaysay kung ano po ba yung ginawa nyo agad nung naramdaman nyo yung 7.4 na magnitude na lindol? Kasi medyo malakas kasi talaga yung 7.4. Yes po, sobrang lakas talaga sir kasi ang city namin is katapat siya ng city ng Hualien, which is malayo siya almost sa hour kapag biyahe. And then before 8 AM in the morning, papasok ako ng trabaho. So nag-alarm yung cellphone namin na merong paparating na lindol, which is 5 seconds after. So biglang gumalaw yung talaga yung kapaligiran. So, papasok na ako ng work and then naramdaman namin yung sobrang lakas ng pagyanig. So, nagulat kami. So, yun nga, nagsilabasan yung mga kasama namin sa company, yung mga maagang pumasok. And ako, 2 minutes before, papasok na ako ng company namin kasi 8 AM yung duty namin. So, ayun nga, nagulat talaga kami. Hindi namin expect yung mga pangyayaring ganito dito sa Taiwan. And it's normal daw dito yon na maranasan nila yung mga ganitong lindol. Which is sa ating mga Pilipino, siyempre, worry tayo kasi hindi tayo sanay sa lindol dyan sa Pinas. Alright. So sir, sa ngayon ba sir, no, mayroon bang mga buildings o mga kabahayan dyan sa kung saan ka ngayon kasalukuyang naninirahan na naapektuhan rin ng ganong kalakas na lindol? Kumbaga parang natumba rin dahil na rin sa ganong kalakas na lindol? Actually sir, dito sa part namin, dito sa May Taichung is so far, wala naman kaming nabalitaan na natumba, which is malakas din yung magnitude, more or less, mga nasa 5 magnitude. Wala naman po sir na natumba. Ang talagang pinakasentro is sa Hualien, talagang nagbabagsakan yung mga buildings, talagang gumuho talaga, yung mga nag-landslide, gano'n. Alright, good thing sir no. So just to clear things out no, wala namang kumbaga mga nasaktan na makakilala mo o makatrabaho mo nung panahon na yun. Okay sir, wala namang casualties dito sa company namin. Safe naman at walang nasaktan. Wala ding napahamak po. Alright, good thing yun sir no. Kasi hindi rin talaga makakailan no na medyo malakas talaga yung 7.4 magnitude na lindol. Kaya nga 'di ba nagpalabas rin ang inyong bansa ng tsunami warning nung panahon na ngayong araw na ito rason na dahil na rin sa tsunami ay dahil na rin sa lindol na 7.4 magnitude. So ngayon ba sir na-lift na ba ang tsunami warning diyan sa inyong bansa? Actually sir, so far parang hindi pa. So parang inaalarm pa yung mga tao na talagang mag-ingat o maging alerto sa tsunami warning, which is katabi lang kasi ng dagat yung Hualien City, Hualien County, na kung saan doon yung naging center ng earthquake dito sa Taiwan. So, noong mga panahon ba nun na sir, no? Even up until now, meron pa kayong mga naranasan pa ng mga aftershocks? So far sir, wala naman na, which is kanina nga after ng talagang yung lindol naranasan namin.
10 minutes, after 10 minutes, 5 minutes, ganon talagang sunod-sunod yung aftershock na talagang malakas siya. Which is hindi normal sa ating mga Pilipino na makaranas din sa Pinas. Oo, hindi talaga normal. Medyo malakas talaga yung 7.4 magnitude na lindol. Kaya nga, kanina, if I'm not mistaken, meron ng aftershock rin nga umabot ng 6.5 magnitude rin na lindol. No? So medyo, kahit aftershock pa lamang yun, medyo malakas na rin yun, di ba? So anyway, Sir Patrick, no, a good thing wala nasaktan sa inyo. Sabi man, wala rin nasaktan na mga kakilala mo or mga katrabaho mo. So, Sir, maraming salamat ha sa pagtanggap ng aming imbitasyon para sa gabing ito, sa pagbigay rin ng oras mo upang maisalaysay kung ano ba talaga nangyari dyan sa inyong bansa. So sir, mag-ingat ka palagi dyan ha, at kumbaga, please prioritize your health rin, sir. Yes po, thank you po, sir. Alright, kaya mga kadumbuhato ito sab nga nakahinabi si Sir Patrick Pascua, ang atuang Bombo International News Correspondent, nagikan pag-iusab sa nasud Taiwan.